tuturuan ng Panginoon. Okay? Patuloy na tuturuan ng Diyos. So, yan. At dalawa lang po babasahin po natin. Sa 1 Peter. Sige. Maganda po tayo sa 1 Peter. Sabay-sabay na tayo magbasa po. Yan. O, yan pa. Ano may si Juan, tapos si Salvi. So, yan po. Sa 1 Peter, chapter 3. Verse 8 and 9. Sabay natin babasahin. Yan lang po yan. Okay, nandiyan na po ba? Amen. Okay, 1 Peter chapter 3 verse 8 and 9, handa, basa. Finally, be ye all the one mind, having compassion one another, love as brethren, be pitiful, be courteous, not rendering evil and evil, for willing, but to otherwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Let us pray. Father God in heaven, Lord, again, thank you for this morning. Thank you for bringing us here once again in this place so that we can, Lord, praise you, we can worship you, Lord, ask for Panginoon at, Lord, ng buong puso at ng buong lakas, buong kaluluwa na kinagos. Panginoon, Lord, ikaw po ang mangangaral, Panginoon, sa amin. Ikaw po ang magsalita. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kaunawaan upang maintindihan po namin, Panginoon, ang iyong banal na salita. Nang sa ganon ay patuloy po namin itong ipamuhay, lakaran, at aming pong Panginoong gawing patuloy, Panginoong courage, Panginoon, sa buhay po namin sa bilang mga anak mo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa iyo po lang namin ibinabalik ang papuri at pasalamat. Ang pangalan lamang, Panginoong Jesus. Amen. Okay, please proceed. Mga minamahal, marami pong mga wala at marami talagang hindi nakarating sa nakadahilanan marahil, katulad kina sa family ng Saludagi o kina Bro Elmer, ay alam ko may sakit pa si Angie, no? Anong papunta namin. Pero sana nawa hindi naging dahilan yun, no? Then most of us ay mga wala, yung mga, marami ang wala, for different reasons, no? Sa iba't ibang kadahilanan. But remember, again, this day is the Lord's day. Okay? Pero natin tandaan ng araw nito ay araw ng Diyos. At walang ibang ginagawa ang mga anak ng Diyos kundi siya ipapurihan, paglingkuran sa araw na yan. Upang pakinggan ang mensahe po niya sa umaga ito. Mga kapatid, muli ang ating pong pag-uusapan po ngayon at mensahe po ng Panginoon ay may pong pamagat na Christian's Conduct. Okay. Christian's Conduct. Okay, so pag sinabi conduct, nandoon po yung manner. Good manner and right conduct. Oo, hindi yun magkakalayo, no? Yung GMRC natin, no? Good manner and right conduct. So yan, yun po yung atin pong pag-uusapan po ngayon. Remember, mga kapatid, kung papansinin pa natin, sinasabi po doon, okay, hindi po ako masyado magano kasi yan po, definitely, gusto natin matatapos lagi ng maaga, ano po? But it's up to the Lord kung papaano, no? Siya po ang kalooban niyo po ang masunod. So pag tinignan po natin, yan, sabi po diyan, kung papansinin po natin, finally, sabi niya, sa katapos-tapusan, sabi ni Apostol Pablo, sa katapos-tapusan, sabi ng ganon, magkaroon ng tinatawag, o tayo lahat ay magkaroon ng isang kaisipan, o sa isang akala. Mahirap yung parating akala ko kasi. Hindi ko kasi akalain. Yan. Marami, sabi ng iba, maraming namamatay sa akala. Di ba? Pero ang pinapaunawa dito, magkaroon ng isang akala. Okay? Isang kaisipan. And having compassion one of another. Yan. Nandyan na po ang putos natin pag-uusapan later. Okay? And love as brethren. Diba? Then, be pitiful, be courteous. Nakanya po? Now, magtitingin po ako ng iba. Sa Matthew chapter 18, verse 33. 18 verse 33. Tingnan po natin, ano? Kung ano po yung doon. Pa-supporting verse lang. Verse 33. Nandiyan na po ba kayo? Nakita niyo? Hindi pa nakita. Ito na. Okay, so 33, sabi niya, shouldst not thou also have had compassion
on thy fellow servants. Sabi niya, fellow servants, even as I had pity on thee. Sabi ng Panginoon. Meron po tayo nung katulad niya. Ano ang galing niya? Sabi ng Panginoon, compassion on thy fellow servant. Ano ba sabi niya? Sinasabi pa niya na, even as I had pity to you, o to thee. So, titignan po natin yan. Yan po yung mga, yun po yung pagbabaybayin po natin. Sabi niya po diyan, not rendering evil or for evil, or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit blessing, a blessing. Mga kapatid, ito po yung pinapaunawa po sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito. Not rendering evil for evil. Minura ka, minura mo rin. Sinuntok mo na rin. Diba? So, hindi daw yun, no? Hindi ganun po. At sabi niya dito, sabi niya, yung railing for railing, talagang, kung titingnan po natin, naglalagay tayo ng bars. Mga bars. Alam niyo pa, pag naglalagay tayo ng mga bars, huwag kang lalampas dito, ha? Pag lumampas ka, touch not the line. Pag lumampas ka, pag napakan mo, suntok ka sa akin. Di ba? Alam niyo, tayong mga Kristiyano, we should be, sabi nga natin daw, all the time show our, sabi nga natin, mercy. Ayan si Sister Mars. Mabuti pa si Sister Mars, laging may mercy. Amen? So ano yun? Show, at least, sabi niya, may at least small mercy. Di ba? Pero kailangan siguro, gawin natin yung buo na. Di ba? Kasi mga Kristiyano tayo. Oo. So, titignan po natin yon. Ipakita po natin yung ganon. Hindi yung kasamaan sa masama, kundi ang masama, pakita ng mabuti. Ha? Kailangan ma-overcome ang evil for to good. Hindi good to evil. Tama? Ito. Kailangan na, ito, makita. Pag mayroon katulad nung kahapon, instead na makipag-away ka, hindi mo makipag-away stay humble, no? Doon pa rin yung tinatawag na pakumbaba. Nandoon pa rin yung, kumikilos pa rin yung kilos ng Holy Spirit po sa atin. Tama po ba? Yan po tayo Oo, kahit pinakitahan na tayo ng hindi tama o hindi maganda, hindi pa rin tayo mag-retaliate or gagawa ng hindi maganda rin. Dahil ganun ang istura nung pinupunta natin, mga suplada, mga suplado, mga susungit, di ba? Yung para bang yung parang ang tingin sa'yo ay, di ba? Akala mo nakikilimos ka or what? Huwag natin yun. Because pakitaan pa rin natin ang kababaang loob. Okay? Being a teachable spirit, no? A humble heart sa harap ng Panginoon. So, pag tiniyan po natin, pag binasa mo po yan po, ito yung po ang conduct po ng isang Kristiyano. Tama? Hello. So, that's why ang ating po ay Christians conduct. Okay, so yan po yung ating pag-uusapan po ngayon. Babaybayin lang po natin. Magbabasa po ako ng ilan pa pababa. Tapos babalikan po natin yung verse 8, no? Kasi yun lang po ang pag-uusapan natin. Sabi niya dito, for he that will love life and seek good days, let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no guile. Sabi niya, let him chew evil and do good. Let him seek peace and ensue it. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against against them that do evil. Kita nyo? Kontra ayaw ng Panginoon sa mga gumagawa ng masama. Ayaw ng Panginoon. Kaya sinasabi sa 11, issue evil. Iwaksin nyo. Iwaksin daw natin ang mga gawang masama at gumawa ng mabuti at hanapin ang kapayapaan. Tama po. Nakita niyo po tayo? Nasusundan nyo?
So yan po yan. Sabi po lang sa 10, for he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil. Kita niyo po, refrain his tongue from evil. And his lips that they speak no guile. Na para hindi makapagsalita yung ating mga labi ng masasama, ng hindi mabuti. Amen po ba? Amen. Okay, so finally, brethren, this very morning, as what the Bible says, ang umagang ito po ngayon ang ating pong mapapakinggan mensahe mula sa harap ng Diyos. Okay? Na kung saan ay nais ng Panginoon sa ating ipaunawa ang salita na sinasabi po ng salita ng Diyos. Na ito nga po ay matatagpuan sa tinatawag na verse 8. Sabi niya sa katapos-tapusan, o pinali, o finally, sabi niya, be ye all of one mind, having compassion one of another. And sabi niya dito, love as brethren. Be pitiful, be courteous. Yan po ang pinapagawa po sa isang Kristiyano. Yan po yung conduct. Okay? Yan ang ngayon ay pinabalik yun sa sa mga school kasi dati dinalis yan eh. Yung GMRC ba yan? GMRC tama? Oo, good manner and right conduct. Good moral ba? Good manner. Good manner and right conduct. Good moral. Inalis kasi yan yung GMRC na yan. Oo. Ngayon, binabalik kasi nawalan talaga ng wala nang magabuting wala nang mga manner eh. Yes. Oo, wala nang mga mabuting conduct sa sarili nila. Kasi pati maski kabataan eh. Ang nakasira nga niya pati mga cellphone. Yes. Yung mga cellphone na yan, yung mga cellphone, kaya yung mga tao, ilinalos nagtutalking o nag-uusap. Wala na silang personal, tinatawag na, na conversation. Oo, wala nang tinatawag na pakikipaghalubilo sa kapwa. Mapansin mo yan, kanya-kanyang, wala siyang pakialaman. Kung saan mga gilid, makita mo sila. Walang pakialaman, walang imikan. Yes. Yes, amen. Dahil sa cellphone na yan. Na bagay na hindi dapat nakakalimutan ang ganitong mga conduct or ang mga magandang ugali o magandang asal ng isang tao. Especially to the Christian like us. Sa ating mga Kristiyano, hindi dapat nawawala ang mabuting pag-uugali sapagkat nga ikaw ay kay Kristo. Ang na kay Kristo ay may magandang asal. That is why kahina mayroong puntos na pinabalato na Christ-likeness. Na dapat maging katulad tayo ni Kristo. Amen. Yun po ang ipinapagawa po sa atin, mga kapatid, mga minamahal. Thank God sa palaman sa Panginoon, ating pong mga kapatiran, ating sina Sister Joan, sina Sister Salvi, kasama po natin. Si Sister, ano nga itong kapatid? Ano pa pangalan mo ulit? Ikaw. Si Alexandra, oo. Kasi matagal ko na to kasi nakausapan. Tama, no? Irish, tama ba ako? Oo. So, mabuti naman po kayo nakasama ulit si Alexandra, no? So, at bawat isa po, sa bawat isa, kailangan nating matutunan. Hindi lamang basta matutunan, kundi ito ay sa buhay. Amen. Sa ganap o sa gawa. Bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. Alam mo, ngayon, kaya marami rin mga manampalataya wala. Alam mo, sometimes, takot talaga doon sa ECQ. Pero sa barbecue, okay lang. Nakipag-agaw pa. Kamote Q. Ano pa? Banana Q. ESQ. ESQ. Nakakalasing yun. Pag ESQ, nagtutumpukan, mamaya magwawala pa sila. Pag ECQ, talagang takot sila doon. Nandun sila sa mga loob ng bahay lang nila, hindi na lumalabas. Bagay na hindi naman nila tingnan at sinubok na. Katulad nung nakaraan, nag-uusap kami. Ano kaya? Nag-uusap kami ni Popoy. Sabi ko, sige na po, pubukan na tayo. Huwag tayo pa sa maniwala sa sinasabi ng iba.
Kasi sabi na may mga nakabarikada daw doon, may mga nakalagay na daw ng mga tent, may mga sundalo daw doon ng mga pulis daw. Sabi ko, sige, subukan pa rin natin. Baka sakaling makalusot. Dinala ko ang katerba kong ID. Ang tawag ko sa akin ay idolatry. Bakit? Maninigura ko pa. Pag ayaw sa isa, yung isa bubunutin ko pa. Pag isa pa kayo pa, ito na, ipakita ko na lahat ito. Kaya po ang tawag po sa akin ay idolatry. Hindi idolatry, idolatry ako po. Malupit. Oh. Ano na nga kami, tumuloy na nga kami. Isipin mo, wala man lang kahit isa nagbabantay. Wala man lang kahit isang ganoon sa mga daanan. O, kung naniwala na pala kami, hindi na kami nakakuha ng bigas tapos 500. Sayang! Amen? Kaya huwag kayong matatakot. That's why sabi ng, ang Bible po ay nagsabi po ng 365 sa Bible na, fear not. Fear not. Alam mo, ang isang taon, 365 days. Ang Bible po ay nagsabi ng 365 sa Bible na masusumpungan mo ng 365 times. Na sabi niya, fear not. Araw-araw ka palang sinasabihan ng Panginoon na, huwag kang matakot. Amen. Araw-araw sinasabihan ng Diyos, huwag kang matakot. Karamihan kasi sa mga tao, duwag. Lalo na mga Kristiyano, maraming duwag. Mga lalaki, duwag. Yes. Parang gusto nilang lagi naka-ilata, nakasampiga sa kanilang bahay. Ha? Maya-maya, wala namang piga. Bakit? Tuyot na eh. Natuyo na sa kakaupo. Amen. Masirap yan kung ang utak tuyot na rin. Hindi na magagamit yan. Pag yung kapirasong utak natuyuan. Oh, subukan yung matuyo ang utak niyo. Para kang talo mo ba dyan naghitit ng sabo? O kaya rugby. Tama? Amen. Nako! Christian! Fear not! Amen. Huwag tayong matakot. Sumunod na lang tayo sa kalooban ng Diyos at nagustuhan ng Diyos. Kasi araw-araw tayo sinasabihan ng Panginoon na huwag kang matakot, anak. Araw-araw yun. Gulang. Sapagkat yan ang magiging dahilan po. Yung hindi po pagkatakot, yan magiging dahilan ng blessing ng Panginoon. Sa pagpapatuloy. Patuloy niya umaangat. Bakit? Kasi ang araw-araw niyan, hindi ka natakot. Sapagkat alam mo, may Diyos ka, anak ka ng Diyos. Ikaw ay ligtas na. Bakit ka matatakot? Nabasa ko yung sabi ng kapatid na isang pastor. Sabi niya, nag-send ng ganito sa vaccine. At parang na sabi nung isang pastor, yan mga yan, takot yan mamatay. Sabi, nagpapag-isip ako. Sabi niya, bakit sinasabihan ako nito? Pero hindi naman, kasi hindi naman ako nag-review sa vaccine yan. Hindi lang ako mabigyan ng pagkakataon. Nagpila na ako, nagpunta ako dito, pumunta ako doon. No? Di ba kami kasama ko si Popoy? Punta kami doon, punta ako sa Hindi rin kami na kasi wala pang Tapos mayroon na, sinata ko, hindi naman pwede kasi wala rin naman ako. Kasi nga, mayroon pa akong binabible study, kinakausap. Doon naman yung, sabi, Pastor, dito na, pwede ka na magpalista. Wala naman nga ako dito Nagbabible study ako Puro wrong timing. Oo. Nung ako naman ang kumilos ng time ko naman na may oras ako, wala naman akong yung naman napuntahan ko, wala rin, hindi pwede magpalista, bawal pa. Wala pa daw. Oo. Ayan natin, Panginoon. Amen. Oo. Ayan natin, Panginoon, kung anong kalooban ng Diyos. So, yan po, mga mahal. That's why, first, unang puntos. Yan lang po yan sa verse 8. Lahat na sa verse 8 lang, Yan na sa unang puntos. Ang unang puntos po ay, number 1, be all one mind in the ministry. Be all one mind in the ministry. Ang pagsabi kong one mind, ito po, isang utak lang. Tama? Isang isip lang. Na pag sinabing isang utak lang, ang ginagawa o ang trabaho po ng utak ay recollection or tinatawag memory. Pag sinabing memory, diyan po na-i-stack yung mga kaalaman. Tama po? Yan po ang nag-recollect. Ibig sabihin, siya po ang sumasagap ng lahat nating matututunan. Kaya recollection ng tawag. At dito pagdating dyan, sa memory na yan, dyan po ay ma-i-stack siya. Okay?
Siya po yan, mananatili. Tinatawag din po siya na intention. Okay? Ang function pa niyan ay intention, o kaya desire. Tinatawag din po siya na opinion. Or sabi nga dito, view. Mga trabaho ng utak. Ha? Okay. Now, ang sinasabi dito, be ye all of one mind in the ministry. So this is now the ministry. The church of God is here. So it is this. Then sa inside the church, there are ministries. Tama, ilo? Ministries. And inside the church, there are ministers. Tama? Yeah. So, one of those minister is ako. Tama? Na nagmi-minister. And they are also ministers of the Lord. If you are ministers of the Lord, then minister them. Tama? Pupunta ka ng labas para ikaw ay mangaral, magtrabaho ka bilang isang ministro o minister. Tama? Amen. Nangangaral. Ha? Sa loob ng simbahan, there are many ministries. Ano itong mga ministries to? May kiti-kiti, mayroon tayong siluang on the go, God's order. Astag, make for proof of thy ministry. Aming ganon. Amen po ba? Amen. Astag ka ba? Astag mo talaga. Astig mo. Amen? Amen. So, astag, make full proof of thy ministry. Ministers, as ministers of the Lord. Amen po ba? Amen. Kailangan mag-minister tayo. Because ang tawag sa'yo, minister. Oh. Ang minister ay nandoong ginaganap niya ang mga ministries ng simbahan. Yung mga ministries. Mayroon music ministry, mayroon tayong tinatawag na department ministry or tinatawag natin na ano pa iba? Technical activities ministry, technical ministry, di ba? O financial ministry. Mayroon tayo niyan lahat sa simbahan. Oo, nandito yan po ng mga ministeryo po yan na ginagawa po ng mga minister. Amen po ba? Amen. Oo, nagkakaunawaan po tayo? Amen. Okay. So dahil po dyan, yan nga po yung inano natin. So be ye all of one mind. Hello, ang pinag-uutos po of one mind in the ministry, magkaroon ng isang kaisipan o isang akala sa tinatawag na ministeryo ng Diyos. Isang akala o isang kaisipan. Dapat parehas ang kaisipan natin. Ang kaisipan dapat natin ay tungo doon sa ikakatagumpay sa santang simbahan. Tungo sa ikaangat, tungo sa ikakabuti ng gawain ng Diyos. Amen po ba? As the Son of God. Bilang anak ng Diyos, dapat meron tayong isang kaisipan. Hindi tayo nag-iiba-ibang isip. Sapagkat kung magkakaibang isip tayo, hindi tayo magkakasundo. Amen. Amen po ba? Amen. Si Pastor. Si Pastor, puro na lang sumilin ko. Si Pastor, puro na lang, parati na lang yan. Ganyan na lang. O, yan na! May nag-aano na, may makumukontra na. Iba ng isip. Nag-iiba na yung isip. So, hindi tayo magkakasundo pag ganun. Kasi bakit? Ang gusto ng pastor ay magsulong. Magdiretso lang. Yung iba naman ay gusto ay tumigil na. Kapag ang iba ay tumigil na, ay magiging kabigatan na. Amen? Amen. Bakit? Ihilain mo na yan. Paano kung nakakanina tayo? Alam ba, sama-sama tayo. Tapos ang mangyari, para walang iwanan, ang ginawa, kinadina. Kadina kita, nakapila tayo nun. Lakad. Yung isa tumigil na, bumagsak na nga nun, mabigat yun. Bumagsak na yung mabigat. Amen. Hindi na mailayo. Ano ba tayo, lakas. Tama? Amen. May hirapan ka pag ganun. Magpapabigat na yon. Kung ako naman, ang gagawin ko doon, tagain ko na lang yon. Putulin na lang kanina. Iwanan. Nagkikit siya po? Amen. Bakit? Hindi ka makasulong eh. Iwanan na. Bakit iwanan na? Magpapabigat na. Wala nang pakinabang eh. Wala na. Sabay-sabay mamamatay. Sabay-sabay na mawawala. Instead na may mabuhay pa. Instead na may magpatuloy pa. Naintindihan niyo po?
Amen. Ang may tamang kaisipan, ito ang may mga tamang kaisipan. Cliffhanger. Nakakita ng cliffhanger? May pelikulang cliffhanger. Si Stallone ba yun, yung cliffhanger? Bala na kayo kung di nun. Pag sinabing cliffhanger, ito yung pampang. Napakataas ng pampang. Okay? Tapos galing sila sa baba. Tapos silang mga papakit sa pampang na yun, sa pinakamataas na bundok, o kaya bundok, no? Mataas na bundok, may mga gamit silang tali. Tama po ba? Pak. Nakaano sila dyan? Para sa, ano sila? Nakakabit-kabit sila. Eh, inaulog yung isa. Nung maulog yung isa, hindi na makabalik sa dating posisyon. Magpapabigat na yun. Eh, nandun sa taas. Sabi nung sa taas. Sabi nung sa taas, gumagano na. Ang may tamang kaisipan ganito. Ang tamang kaisipan nung nakakabit pa, isip siya. Iligtas siya. Ama, gusto ko maintindihan nyo. Iligtas siya. Ngayon, dahil mahirap na at hindi talaga pwede at impossible na talaga mangyari, ang tamang kaisipan na nakabitin, na hindi nakakabitin, ang tamang kaisipan, magputol na siya ng sarili ng lubid para bumagsak siya. Kasi yung nakakabitan niya, hindi niya nag-isip na paano siya ihulog eh. Ha? Ang kaisipan nung kayo ay iahon siya. Nag-get po? Pero ang tamang kaisipan na nakabitin, magsasakripisyo na siya para makapagpatuloy yung kanyang kasamahan. Pero kung di iisipin ng isang tao yan, lahat ay mapapahamak. Walang mananalo. Kung nanalo yung kasama niya, kasama pa rin pa siya sa may tatayong ribulto. Kasama pa rin siya sa katagumpayan. Tama. Naintindihan po ba ako? Naintindihan niyo po? Yes. Okay. Ngayon, ministry. Ang pinag-usapan. Ang ministry, kapag gano'n ay may magpabigat na, kasama sa ministry, pero mapapadali siya. Mapapadali siya. Hindi siya makakasamang tuluyan, pero sa kwento, may babanggit pa. Maaari siyang mabanggit, pero sandali lang. Pero hindi hanggang doon sa dulo. Ay, si ganito, nakasama madaling once. Nakasama namin sa ganito, pero sandali lang, hindi nagtagal. Nabanggit, pero hindi nagtagal. So, hanggang doon lang siya. Tama po? So, ano gusto natin? Mag-stay ka hanggang sa dulo? Hanggang sa huli? Tama. Nang patuloy kang maging kapaki-pakinabang sa harap ng Diyos. So that's why, be all one mind in the ministry. Kailangan isa lang ang utak natin pagdating sa ministeryo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Oo. Pagtulungan tayo. Kasama po yun. Okay? Nandoon po yan. Pagbabasa ko at medyo tayo. Hindi ko na sana kakanin pa. Pero sabi sa Roman chapter 15 verse 16. Romans chapter 15 verse 16. Yeah. Chapter 15 verse 6 pala. Oo. Yan. Babasahin ko na lang po ito. Tapos doon diretso na tayo. Apat lang, ano lang naman po ito. 15 verse 6. Sabi niya, that ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Ano daw? That ye may with one mind. Anong gagawin? And one mouth to glorify God. Para mag-glorify ang Diyos. Now, Philippians 1:27. Okay, tingnan natin. Are you still here, mga kapatid? Philippians 1:27. Bibilisan ko lang po ito para bago mag-alas 12 tapos po tayo. Okay? Okay, 1:27. Ito po ang pagkasabi ng 27. Nasabi niya, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ, that whither I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind. Saan daw? Striving together for the faith of the gospel. Strive, sama-sama. Sama-sama saan? Sa pananampalataya. Sa salita ng Panginoon. Amen po? Amen. Okay. Mas maliwanag ka. Philippians 2:2. Philippians 2:2. Sa to, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being one accord of one mind. One accord. Diba? Nakakita niyo kung one accord? Isang diretso lang yan. Nagkakabigkis.
Nagkakaisa sa madaling sabi. Amen po. Amen. Hello, still here. Yes. Yun po yan. Yun po ang pinapakita po ng mensahe ng Panginoon. Number 2 points. Number 2. Having compassion. Doon pa rin tayo sa verse. Saan? Verse 8 pa rin, tama? Hello? Yes. Having compassion one of another, one to another. Okay? One of another. Having compassion one of another. Pag sinabing compassion, ano ba yung pumapasok sa usap natin, mga kapatid? Compassion means more than love. Hindi lang love, more than love. He loved us, though, sabi natin, no, kahit hindi mo siya mahal, mahal ka pa rin niya. That is compassion. Tama? Hello? Amen. Oo, hindi po pwede yun, if you love me, I love you also. Ay, pag sinabing, I love you, tapos sinabi mong hindi kita love mo pa rin siya. Kahit hindi ka love niya. Naintindihan po, si Lord lang ang mayroon yan. That's why mayroon siyang pelikula na, The Compassion of Christ. The Passion of Christ pala. The Passion of Christ. Oo, passion. Walang compassion lang nandoon. The Passion of Christ pala yun. Oo. So, yan po. Si Panginoon lang, si Lord lang ang mayroong compassion. Pero yun ang ipinapagawa ng Panginoon sa atin kasi sabi niya, be Christ like this. Tama po ba? Amen. Okay. So, bibilisan ko lang po ito, mga kapatid. Okay? So, yun po ang pinapakita. Pero tingnan natin na yung Matthew chapter 9, verse 36. Come on, magbasa tayo ng Biblia kasi mga anak tayo ng Diyos Hindi po ba? Amen po ba? Amen. Okay, Matthew chapter 9 verse 36. Ito po ang pagkasabi. Just follow me with your eyes only. Okay? And with your understanding. Sabi na, 9:36, ito pa pagkasabi sa 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. Because they fainted and were scattered abroad as sheep as having no shepherd. Nagkaroon ng compassion. Nung nakikita na niya na sila ay parang nangihina na, sumusuko na, at sila po ay na-scattered na. Ang ibig sabihin, nagkakawatak-watak na. Hello? Nagkakawatak-watak. Ang simbahan po ngayon ay marami na ang nawawala. Nagkakawatak-watak na. Then nagkakaroon tayo dapat ngayon ng compassion. Sa kanila, na maibalik muli. Na madala ulit dito yung mga nawawala, na mapalakas na muli. Amen? Amen. Sa mga nawawala, sa mga nahihila, na mapalakas muli. Pero, kahit anong ginagawa natin, kahit anong gawa natin, hindi sila, nababalik na, tama po ba? Amen. So, ang gagawin po natin, patuloy lang natin na ipag-pray sila. Tama? At pupuntahan pa rin, hindi naman naaayawan hindi naman susukuan, kundi, hindi na tayo sa kanila nakafocus. Kasi baka maubos lang ang oras natin sa kanila. Tama? Amen. Focus tayo sa iba, then babalik pa natin sila sa mga ibang, some other times, na mapupuntahan pa rin natin sila. Tama po ba? Kaya kahapon, napuntahan ko rin. Medyo ilang buwan na ako dito nakapunta, pero napuntahan ko pa rin. Bakit? Kailangan pa rin Because we have compassion. Tama? So, napakahalaga po ng compassion, mga kapatid. Now, sabi po sa tinatawag na Matthew 18:27. Yan lang, Matthew 18:27. Ito pa ang pagkasabi. Then the Lord of that servant was moved with compassion and lost him and forgave him the debt. Ano yung nagkaroon ng compassion? Ang nangyari, because of that compassion, yung may utang, siguro nakitaan niya na walang kakayahan, di ba? Wala nang kakayahan at parang nakakaawa na, nag-show ng compassion ang Panginoon. Pinatawad siya sa pagkakautang. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, bilang isang makasalanan, wala tayong karapatan mapunta ng langit? Because of that compassion, nakita ng Panginoon nang nangangailangan tayo. That's why mayroon tayong Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still water. He restoreth my soul. Diba? Compassion. Kita mo, kaya nagkaroon ng Psalm 23 because of that compassion.
Kaya nung nagkaroon ng compassion, ang Panginoon ay tayo ay pinuno sa lahat ng ating mga kailangan at hindi na tayo inaano na matakot. Ha? Kahit ano, the shadow of death, sabi niya, I will fear no evil. Sabi niya, of the shadow of death. Grabe, ang galing. I will fear no evil. Wala tayo dapat kinakatakutan, mga kapatid, sapagkat mga anak tayo ng Diyos. Pero, alam mo, nakakalungkot, maraming tao o maraming Kristiyano natatakot magsimba. Amen. Natatakot pumunta ng simbahan. Mga Kristiyano ha, ang masaklap nun, yung simbahan is natakot. Pero masaklap nun, natakot sa ulan. Uy, paulan. Sana tuloy mo na nga lang para hindi ako makasimba. Ayos talaga. Sipin mong kaisipan na yan, maling kaisipan. Instead na sabi niya, Lord, huwag mo naman paulanin kasi parang hindi kami mabasa papunta sa simbahan. Diba? Kaya sabi, paulan ha. Parang nung sabi paulan, parang masayahan siya na uulan. Kasi parang hindi na magsimba. Alam niyo po, mga nararamdaman ko rin po yan. Huwag niyo akong lukuhin. Amen. Pare-pares tayong tao. Ha? Oo. Huwag na tayong magplastikan, huwag tayong maglukuhan sa sarili natin dahil alam po natin bawat isa. Tama po ba? Maging diretso tayong tao. Yung totoo lang ba? Amen? Stand with the truth. Ha? Totohanan lang. Oo. Yan po ang dapat nating lakaran. Amen po. Hello, I'm still here. Okay. Matthew pa rin. Matthew 15. Matthew 15. Yan. 15 verse 32. Ito po ang pagkasabi. Sabi po niya. Okay. Then Jesus called the disciple unto him and said, I have compassion on the multitude because they continue with me now 3 days and have nothing to eat, and I will not send them away fasting lest they faint in the way. Ha? Maliban kung sila ay talagang bumagsak na sa daanan, pero hindi nang iwan yung mga tao, wow! Ano sabi niya? Sabi ng Panginoon, multitude because they continue with me now 3 days. 3 araw, pero kahit walang pagkain. So mga tao, sige lang. Lord, sige lang, kasama mo lang kami, Lord. Alam mo, dito sa simbahan, konti, wala pa. Wala ganun. Sa mga manampalataya, katulad natin, wala. Kapag gastusan na, nag-iwan na eh. Kapag may mga bayarin na sa simbahan, wala na yan. Nag-iiwan na yan. Bahala ka na dyan, pastor. Di nga, totoo. Oo, yun po yun. Nagkakaisipan na ng ano, at kapag nakakarinig ng ganitong salita, nagsusumangot na yan. Na-open na yan. Pero yun ang totoo. Amen. Alam niyo po ba ang totoo masakit? Pero itutuwid tayo. Para tayo ay biyayaan. Para ibigay sa atin ang Panginoon ang kanyang biyaya. Kaya patuloy tayong dito tutuwid dahil sapagkat mahal tayo ng Diyos. Amen? Bakit? Sapagkat pag natuto tayo, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen. Kaya patuloy tayong pinapangaralan ng masasakit na pangaral para matuwid tayo, maiayos tayo sa mga maling kaisipan, mga maling gawa, mga maling pakiramdam, maling pag-iisip. Amen. Amen po ba? Amen. Yun po ang katotohanan. Oo. Itong kapatiro natin dalawa, si Salve tapos si hindi pa matagal. Hindi pa tayo alas magkano mga kapatid. Pero matututunan po natin to. Kailangan lang natin maging matatag. Sa katuruan ng Panginoon na hindi ko salita ito, salita ng Diyos. Amen po ba? Hello, salita ng Diyos po ang pinag-uusapan po natin. So that's why yung mga tao na kasama ng Panginoon, 3 days, walang kain. Walang kain, sabi na, tinama para maintindihan mo, and have nothing to eat. Walang kain, pero kasama pa rin doon. Except, sabi niya, maliban doon sa mga tao na doon sa daanan mismo ay nagpepenta. Yung bumabagsak na sa sobrang hina, kainaan. Dito walang almusal, hindi makapagsimba. Sabi ko nga, isang platong pansit lang eh. Katapat na ang Diyos. Hindi, pastor ako makasimba. Bakit kapatid? Hindi ako nakapag-almusal, pastor eh. Grabe!
Almusal lang. Hindi nakapagsimba. Yung iba, ibang reason naman. Pastor, hindi ako nakapagsimba dahil maglalaba nga ako. Hindi pa. Ewan ko sa'yo. Maglalaba. Yung iba, hindi ako gusto makapagsimba. Bakit? Sakit ang ulo ko. Lahat ng sasakit, pati ipin. Pastor, masakit kasi ang ulo ko. Dito na pahawak eh. Pastor, hindi ako makapagsimba. Masakit kasi ulo ko. Nandito na pahawak. Talaga. Diba? Kasi bakit? Nagkakamali na sa piling hawakan dahil sa pagsisinungaling. Sa pagluloko. Amen po ba? Amen. Please lang. Huwag natin sanayan ang sarili natin na magkaroon na tayo kasinungaling o pagsisinungaling natin para sa iyong kabagsakan din. Huwag masanay doon. Sanayan natin ang buhay natin, sarili natin sa katotohanan. Sa tama, lumakad ng ayos at tama. Mag-isip ng tama, makaramdam ng tama, mga kapatid. Yung pure, walang pagkukunyari. Sapagkat kung mayroon tayong niloloko, hindi si pastor, hindi lalo ang Diyos, kundi ang niloloko natin ang sarili natin. Amen. Malinaw po ba yun? Elo, ang niloloko natin ay sarili natin. Hindi ang Panginoon higit sa lahat. Maliwanag. Okay, number 3. Number 3 na po. Number 3, okay, meron tayong BO, one of another in the ministry. Love us, having compassion one of another. Number 3, love us brethren in the Lord. Love us brethren in the Lord. Doon lang sa verse 8 yan. Tama po ba? Amen. Sabi ko naman kanina, verse 8 lang. Sa verse 8, love us brethren in the Lord. We are brethren in the Lord. Tama po ba? Amen. Tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Magmahalan tayong bilang magkakapatid sa Panginoon. At ano ba ang magkakapatid? Ang magkakapatid nagtutulungan. Tama? Nagkakaroon ng simpatya sa bawat isa. Nagdadamayan. Nagbubuhatan. Tama? Amen. Hello? Are you still here? Kasama yun eh. Ano ang concern doon? Hindi lang pag-iisip, kundi ang puso, concern sa magkakapatid. Tama. Ano ba nakalagay sa puso mo sa kapatid mo? Diba? Kapag ang isang kapatid mo ay nakapasa sa board exam at nag-graduate with honors, diba? Hindi magkamayaw ang kagalakan mo bilang isang kapatid. Di po ba? Halos walang pagsidlan ang kaligayahan mo kung ang kapatid mo ay may natatamasa na mas patagumpay. Tama? Amen. Pero kung isa kang kapatid na ano ka, mas matalino nga ako sa kanya eh. Kung di ko pa alam, nanggaya lang sa akin yun. Ay, walang hiya talaga. Di ba? Mas magaling ako dyan eh. Ayos! Wala na, mali na. Tama? Naintindihan mo ba? Amen. Mali na. Nakaisipan. Mali na ang pananaw. Bilang isang kapatid. O, pag ikaw may kapatid na naging matagumpay sa negosyo, yumaman, di ba masaya ka? Wala, masaya ka? Hindi! Siyempre masaya ka. Nakikisaya ka, nakikipiging ka. Tapos, go, kapatid, sige lang, brother. Sige lang. O, nandiyan ka pa natin, tutulong ka, di ba? Bakit? Gusto mong ma-maintain yun. Bakit? Ang katagumpayan niya ay katagumpayan mo. Amen. Ang katagumpayan ng simbahan ay katagumpayan ng lahat. Amen. Naintindihan po ba? Kapag ang singluang Bible Baptist pinagpala ng Diyos naging matagumpay, sama-sama tayo magiging matagumpay. Kasama po tayong lahat sa katagumpayan. Amen po! Amen. Oh. Walang crab mentality. Walang pabigat, kundi nagkakatulungan. Alam nyo, maganda, masarap kung sa school, sa mga school, kapag may kaibigan ka, kaibigan naman talaga yung mga matitino, o yun, matatalino. Kasi pag nakaibigan mo yan, tatalino ka rin. Diba? Wala nang choice. Kundi tumalino ka kasi ang kasama mo matalino. Kasi mapupurse ka eh. Magaguide ka sa dapat mong gawin. Tama? Bakit hindi mo hayaan na hindi mo magawa yung mga projects, yung mga exams, hindi masagot? Kasi bakit? Maaawaan ka nung matalino eh. Tama?
Hello? Saan ba nauulingan? Di ba yung malapit sa uling? Pumunta ka doon sa ulingan. Kapag hindi ka maglabas mo yung punong-puno ka ng uling. Tama? O. Kapag malapit ka sa kusina, doon ka nauulingan. Tama po? Pambira, maulingan ka pa kung na doon ka sa opisina. Siyempre, doon sa may kaldero, pag malapit sa may kaldero, di busog ka. Tama? Parating busog lang nasa kusina. Kaya mahirap mabalitaan na mga kababayan, namatay po dahil sa ulcer. Isa pong chef cook namatay sa ulcer. Chef cook? Ha? Chef? Ha? Namatay sa ulcer. Isipin mo, chef, namatay sa ulcer. Sige, salamat. Ang bilis na talaga. Bahala na nga kayo. Amen! Hello? Nag-gets po? Pambira ka! Chef, kung ka mamatay ka sa ulcer, sa boto, ay nasa kusina ka. Ikaw lahat ang may awak ng pagkain. Oh. Mga kapatid, huwag naman. Oh, nasa Panginoon ka, nandito ka, ikaw may hawak ng Bible, pero wala kang alam. Hindi ba yun? Ito ngayon, ikaw mananampalataya, pumunta ka doon para magturo. Pagdating doon, ikaw yung tinuruan, naloko na, baliktad. Nagturo, wala naman alam. Naintindihan niyo po? Oo. Kaya ikaw pinadala ng Panginoon doon, kasi ikaw yung mga ngaral, kasi ikaw yung tinuruan, tama? Pagdating doon, ikaw tinuruan niya Sabi mo na, oo nga At tapos tayo nito. Amen! Ayan na. Yung masaktan ng masaktan. Kung sino man yan, bahala na. Ha? Wala akong sinasabi kung sino yan. Pero mayroon pong mga tinuruan ng Diyos na ganyan. Pag pumunta ka doon sa lugar na yon, kaya ka pumunta dahil ikaw ang mangangaral. Hindi ikaw ang tuturuan ng mga wala naman alam. Naintindihan po? Yes. Oo. Please lang, ha? Okay. Number ano tayo? Number 4. Matatapos na tayo. Sabi sa number 4, nagbasa na ba ako ng ano doon? Sa love one, brother in the Lord? Diyan na ba yung number 3? Tama po? Nagbasa ba ako ng supporting? Wala pala. Romans chapter 3, 13 verse 8. Okay. Mabilis na naman po ito. Romans chapter 13 verse 8. Masaya po ba kayo? Amen. Pag hindi na masaya, uwi na tayo. Amen. Romans chapter 13 verse 8. Ito pang pagkasabi. Babasahin ko na po 13 verse 8. Ito ang pagkasabi. Owe no man anything but to love one another. For he that loveth another, sabi niya, hath fulfilled the law. Kita mo? Nagpo-fulfill daw ng law. Yung love one another. Yun daw po ang nagbibigay ng katagumpayan o nakakapagsunod sa buong kautusan. Tama? Fulfill the law. Now, ang sabi niya, pero pinalingan tayo, ang sabi niya, owe no man anything. Ano yung owe? Mangutang? O wag tayong ano pang isang word? Hindi ito, medyo mas malalim. May mas malalim na owe no man O wag tayo mag-agrabyado o parang nag-agrabyado o nangagrabyado sa iba. Oo. Sa mga ilang bagay. Para bang nandaya, nanloko. Sabi niya, oh no man. Sabi niya, anything, ano ang advice? But to love one another. Sa pag one another daw, for he that loveth another, sabi niya, hath fulfilled the law. Grabe. Ano raw? Huwag magkautang. O di nga. Hindi lang naman nagkakautang sa pera. Ano sabi? Ang saring kabayaran, di ba? Anong ang kanta ngayon? Wag. Ayan, lupa. Kapag pagkatang utang mo ay buhay din ang kabayaran. Tama? O, kung ang utang mo ay pera, di pera. Kung ang utang mo ay mata, di mata. Babayaran mata
Ha? Eh kung ang utang mo ay ngipin, eh di bayaran ka ng ngipin. Ngipin sa ngipin. Amen po ba? Hello? Eh di ba, ganito nangyari. Nagsuntukan kayo, eh nabungal mo. Pa! Eh no choice ka, ipapapustiso mo yan. Papapustiso mo. Yun ang bayad mo, eh pustiso. Tama ba ako? Yes. Yun na yun. Amen po, nagkakaintindihan tayo? Amen. Okay, saan po natin binasa yun? Sa Romans chapter? Verse 8. Romans chapter 12, verse 12. Ay, verse 10. Romans chapter 12, verse 10. Ito po ay pagkasabi po, mga kapatid. Be kindly affection one to another with brotherly love and honor, preparing one another. Ano sabi niya? Be kindly affection one to another. Magkaroon tayo ng affection sa bawat isa. Hello po? Malinaw po ba sa inyo? Amen. With With brotherly love. Pagmamahal ng magkakapatiran and honor what? Honor, preferring one another. Honor. Galang. Magkaroon ng galangan. Maggalangan tayo sa isa't isa. Amen po. Amen. Mahalaga po ang mayroon galang sa bawat isa. Tama po. Yes. Opo, galang po natin. Yan, para mas tayo, mas maintindihan po natin yan. So mayroon pa sa Galatians chapter 5 verse 13 and 1 John chapter 4 verse 7. O, bahala na kayan. Okay, so yan na. Number 4 na ako. Be pitiful. Okay? Be pitiful. Ang ibig sabihin ng pitiful po mga kapatid, be pitiful all the time. Be pitiful all the time. Pag sinabing pitiful sa Tagalog po, mahabagin. Okay, mahabagin. Okay, pag tinignan po natin yan sa dictionary, ang tawag po dyan ay compassionate. Okay, compassionate, sabi na dito, deserving or, sabi na dito, deserving or arousing pity or commiseration ang tawag. Nagigits niyo po? Amen. Okay. Pitiful, mahabagin. Pag sinabing mahabagin, isang klase ng awa. Ano ang Tagalog ng awa? Awa. Naawa ka. Kasi yung mercy, tapos awa, magkaiba yun. Kaya, hoy, kawawa man siya, nabangga. Kaya, halimbawa, nasa si Joanne, si Sister Joanne, nasa sasakyan siya, nasa jeep siya. Nakasakay si Joanne sa jeep. Biglang nainaki sa motor. Bigla lang, wow! Sabi ni Joanne, naku, kawawa naman siya. Okay. Maganda, naramdaman, nandoon ang awa. Pero nandoon sa si jeep, may nagawa ba siya? Wala. At ngayon, dumaan yung ngayon naka-address ang driver. Nung nakita niya, tumigil siya. Pagkatapos siya sabi na kawawa siya, ang ginawa ng driver, bumaba sa kanyang driver's set. Sa set niya. Bumaba siya, pinuntahan yung nabangga, binuhat, gano'n, inayos, kumbaga, tinulungan. Yan po ang sabing habag. Ang habag po ay awa na may gawa. Maraming maawain, pero salita lang. Maliwanag po? Magkaiba ang awa at habag. Ang awa, marami pong naaawa, pero may ginawa? Wala. Mayroon naawa na may ginagawa. Ang tawag po nun ay habag or mercy. Amen po? Amen. Kasi doon, mayroon kang nagawa kasi ginawa mo siya na katulad ng iba, didali mo sa paggamutan, sa ospital. Tama! Ditetso mo na yan doon. Dahil nagkahabag ka. Kaya may ano pa? Anong kasama nun? Pati pulsa mo kasama nun eh. Tama? Pagod. Effort, lahat eh. Di ba? Pati yung pupuntahan mo kung may pupuntahan ka nun ay hindi na napuntahan. Parang sa akin noon. Nagdadala ko ng pagkain doon sa aming mga sales lady. Mga sales lady. Marami. Kaya bakit? Sa damitan namin sa Baklaran. Meron kaming damitan sa Baklaran. Eto ngayon ako, dala ko na yung baon para dalhin sa mga sales lady para kumain tanghali na eh. Paglabas ko sa kalsada, isipin mo naman mayroon isang babae nasa gasolinahan, sinagasaan. Ay nakita ko, ay natagatawin.
Nasagasaan mo. Ang gusto pa ng driver, gusto pang balikan. Huwag ka na umatras. Nandang sa ilalim mababa yung panan doon. Nakita ko ngayon. Sabi ko, loko ka. Di pa ako mananampalataya nun Sabi ko, huwag mong iwanan yan. Dali na sa ospital. Wala akong magawa. Nakompromiso ako Wala nagawa. No choice. I-attend namin sa ospital. Dala ko rin yung baon. Hanggang sa ospital. 2:00 na sa ospital pa ako. Kakain ng tanghalian yung sales lady. Dala ko. Hindi ko man maiwanan yung babae. Sige. Sabi nung driver ng jeep, alis na ako balis ka, iwan mo ang jeep mo. Mautakan mo ako. Walang pambaya ko yan. Sige po, pwede ka nang malis. Akin ang lisensya, ang jeep mo, iwanan mo. Wala ang problema. Wala sa magawa, iwanan niya, alis siya. Nasa akin lisensya niya, tapos, tawagan ko na yung, tinanong ko kasi yung babae kung sino ang pwede ito. Yung niya, kapatid niya. Sabi ko, lalaki sumugot sa akin. Sabi ko, sir, yung kapatid mo dito, nasa kasaan, nasa nabalian. Orthopedic. Nasa orthopedic po kami ngayon. Kanon, bakit? Nasa kasaan po yung Naku, grabe. Alam mo ba yung pasalamat sa akin, yung grabe. Sabi ko, okay lang po. In-invite niya ako sa bahay nila na parang ganito, para kung may okasyon ganito. Hindi lang ako pumunta. Kasi hindi naman ako ganun Parang nayarin ako So what I mean is, yung abag, ganun po. Tapos pag, nung doon, wala ng choice. Punta na ako sa 3:00 na. Merinda na lang. Natanggal yan yung merinda yun Pero may mga naman, yung sales lady, nung sa damita namin, may mga, initiative. Siguro napansin nilang parang hindi na sila dadala ng pagkain, nangutang na. Naloko na. Nangutang na doon sa may mga kantin doon okay, at least nakakain kayo. Diba? So mga kapatid, yun po yung kinasabi po natin. Compassion. So deserving or desiring, or deserving or arousing pity, or commiseration. Okay, yan po yan. So, mayroon pa akong isang kwan lang dito. Isang Bible verse supporting. James chapter 5, verse 11. James chapter 5, verse 11. Matatapos na po ako Gutom na po ba kayo? Yun. Sabi ko na, uwi na tayo. 12:00 na, mag-12:00. Okay, sige. Chapter 5 ng James, verse 11. Ito po ang pagkasabi po mga kapatid. Behold, we count them happy. Sabi na, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Kita niya po? Pitiful kayo Job, Kasi narinig naman natin lahat ng istorya ni Job, tama? Pero after doon kanyang paghihirap, ano kapalit? Diba? Yung tender mercy ng Panginoon. Ito, Sister Mercy, tender mercy. Sana, Sister Mercy, dagdagan natin ng tender mercy. Hindi, meron ako. So, ayun po yun. Tender mercy of the Lord. Pitiful ang Panginoon. Grabe, naging napakabuti ng Panginoon sa kay Job. Napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tama po ba? Oo, hindi mo lang nakikita. Ayaw mo lang kasing tingnan. Hindi mo lang nararamdaman. Ayaw mo kasing maramdaman. Nandiyan na yan, kapatid. Napakabuti siya ng Panginoon sa lahat ng oras. God, sabi nga natin God is good all the time. All the time, God is good. O, di ba? Lagi natin sinasabi, all the time, God is good. God is good all the time. Tayo yan. Amen? Last but not least. Last. Be courteous. Verse, diba? Verse Verse 8. Tama po. Hello. Are you still here? Amen. Okay. Sa verse 8, sinasabi doon ang sabi po ay, sabi niya, be courteous one to another. Be courteous one to another. Pag sinabing be courteous, mapagkumbaba. Hello, mapagkumbaba. Be courteous. Mapagkumbaba. Kapag binigyan po natin ng dictionary po yan, ang sabi po dyan sa dictionary ay marked by respect. Okay? Marked by respect.
sabi niya rito, for consideration of others. Are you still okay? Are you still here? Are you blessed? Yes. Last na nga ito eh. Oh, amen. Purihin ng Panginoon. Last na po yan. So, be courteous, magpagpakumbaba. Christian, be courteous. Kanino? One to another. Because be courteous, one to another. Okay, Acts chapter 27 verse 3. 27 verse 3. Hello, masaya po ba kayo? Yes. Magsaya po tayo. Minsan lang to. Amen. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundo ito. Isang araw, tigok na tayo. Magsaya na. Okay, 27 verse 3. Ito ang pagkasabi. And the next day, we touched at Sidon. And Julius courteously entreated Paul and give him liberty to go unto his friend to refresh himself. Ganon si Julius na buti kay Apostol Pablo, no? Naging courteous, naging pakumbaba kay Apostol Pablo nung nandoon sa kanya si Apostol Pablo. Sabi niya, Julius courteously entreated Paul, sabi niya, and give him what? Liberty. Na makausap yung mga kakilala, mga kaibigan, to refresh himself. Para ma-refresh siya. Di ba tayo, sa sobra nating overpatig tayo, so overstress, di ba? Ganon. Para ma-refresh ka, pupunta ka kung kanino sa kaibigan mo, dahil para kang sasabog pag naka-stay ka sa bahay, tama? Ang gagawin mo, pupunta ka sa kaibigan mo para ma-refresh ka. O kaya naman, mag-a-unwind ka. Wow! Pupunta ka sa isang lugar, na kaunting may mga kaunting ganito, salo-salo, ganon, kwentuhan, para, yung tulad ng swimming pool, katulad natin, meron tayong outing, wow! Para makapag-unwind tayo, di ba? Are you suffocated? Are you overfatigue? Overstressed? Mag-unwind tayo doon, oo. Di ba? Malapit na yon. Sino gusto sumama? O yung mga gusto sumama, walang maiiwan. Basta gusto sumama, sama. Amen. Tama? Hello? Yes. So yung mama, malapit na yung sa natin eh. Yung outing natin, doon tayo sa pinakita ni Robert na dagat. Ang linaw. Tapos may mga cottages. Then mayroon pang ibang mga bahay-bahay na may aircon. Wow! Di ba? Tapos habang nandoon, ang sa isip lang natin, puro pagkain, kasayahan, kwentuhan, sharing, di ba? Amen. Bahala na nga kayo. Amen. Ang ganda-ganda na ng pinagkukwentuhan, nakasimangot pa rin. Okay kayo, sis? Ay, salamat. So, malapit na yun. Ito nang buwan na to. Next month. Handa na kayo? Amen. Are you ready? Amen. Yung iba, alam mo, sasagot na lang, kung timing pa. Sa kanta, hindi na tumama sa timing. Paski sa ganitong pagsalita ng amen ko, ulit pa rin. Are we ready? Tumatama na lahat. Pero narinig ko, mayroon pala sumabay talaga. Nahuli pa rin. But anyway, at least tumatama na. Kunti na lang. Yan na yan. So, yan purihin ng Panginoon. Ano raw? Be courteous. Okay, sa 28, Acts 28, verse 7. Last na po yan. Nababasahin natin. Acts 28, verse 7. Ito pa pagkasabi. In the same quarters were positions of the chief men of the island, whose name was Publius. Okay, Publius, who received us and lodged us 3 days courteously. Grabe, galing Lodge 3 days. O, tingnan mo. Pag pinatira ka, di ba? Pinahotel ka. Alam mo ba, ito ako, pinahotel ko kayo, gano'n ka, o ako, pinahotel niyo ako, parang gano'n. Baliktad naman kasi, dapat kayo ito, na courteously, tapos si pastor ito, pinahotel niyo ako, pinalodge niyo ako doon. 3 days yun. Ay, ano pag 3 days, ano gawa doon? Siyempre, may pagkain din yun, di ba? Mayroon din pagkaganan yun doon. May mga alam mo ba yun? O, di kakastasan din yun. Tama? Hello? May swimming pool din doon sa hotel na yun. Hindi, man lang swimming si Pastor doon na doon na. Di ba? Yes. Bira, malungkot tayo. Malungkot talaga kayo. Pagbang ka ng courteous din na sa Pastor
sa usapan, malungkot talaga kayo. Ayaw mo man lang pa-swimming, pastor. Swimming lang. O kaya na lang, padalan mo na lang ng Jolly Boy. Doon sa hotel, di ba kung ayaw pakainin doon sa mga mamahalin, katulad ng ano nga yung pinunta natin hotel? Bilis, bisan. Sofitel Hotel. Ang pagkain po ay 1,800, isang kain lang. What is 1,800, di ba? Milyonaryo ka naman. Amen. Di ba, di ba? Eh, may swimming pool din doon. Magbabayad ka rin eh. O, ayaw mo malang pa-swimming, pastor doon na rin naman eh. Di ba? Diba naman yung mga lobster, mga crabs, mga sumpo. Wow! Parang mamatay man si pastor sa sobrang kakakain ng crabs tapos ng lobster. At least, namatay sa busog, hindi sa gutom. Amen. Tama? Bakit mamatay ka sa gutom? Nakadinat na mata mo, labas pa dila mo, naglalaway ka pa, ang mukha mo hindi pa maipinta. Hindi na maidrawing. Bakit sa sobrang gutom? Amen po? Yes. Ayan na, mukhang gumaganda ng mga aura nyo. Grabe. Oo nga naman, tama nga yun. Bakit eh? Sa dami nyo na, mag-isa lang ako. Di ba? Oh. Ay, hindi na pinuha. May family pala. Family naman. Huwag naman ganun mga kapatid. Huwag lang ako. May family pala. Family. Siyempre. Oo, ano lang, sample lang naman yun. Sample. Tama? Okay lang ba? Umuwi na kayo para magtapos na tayo. Amen. Yung iba ayaw pa. Kaya kayo, gusto nang umuwi mo na kayo. Amen po, lahat? Hello, amen po ba? Okay, so magtapos na po tayo. Nakakainis naman kayo. Ang ano naman nyo. Sister Mars, okay lang, Sister Mars. Okay, magtatapos na tayo. Conclusion. Ako lang, nakapag-5 points na tayo. Wala naman iba nun di ba? So that's why, conclusion na po tayo. Okay, pasok tayo sa ating pong conclusion. Ang ating pong conclusion po ay nandoon pa rin. Yun pa rin po yun, ang conclusion natin. So 1 Peter, yan. 1 Peter chapter verse 8. O chapter 3 verse 8. Conclusion, finally be ye all one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous. Yan po yung conclusion natin. Yung mensahe ng po ng Panginoon. May naintindihan po ba tayo? Purihin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo na. Salamat po mga kapatid. Alas 12 na. Nagutom na kayo. Huwag niyong tingnan na rin dyan. Advance yan. In-advance na namin para kayo ay mag-isip na big okay, so naintindihan niyo po? Amen. Okay, so tayo po ay yumuko na at pumikit. Are we blessed? Amen. Pinagpala po ba tayo? Amen. Gutom na talaga kayo. So tayo pong pumikit at yumuko. Kapatid, mahal mo ba ang Panginoon? Pinagpala ka nga ba sa mga ito? O nagsasalita ka ba na napipilitan ka na? Kung ikaw ay pinagpala at nagsasalita ng buong kagalakan, ng buong kasayahan, buong pagmamahal, wala sa iyong pumitigil, mga kapatid. Kausapin natin ang ating Diyos, ang Panginoon na buhay at makapangyarihan sa lahat. Come on! Huwag tayong pong magmayabang at wala tayong pagyayabang sa harap ng Panginoon. Pinagpala ka, sabi mo pinagpala ka, hindi mo ba pwedeng kausapin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagluhod? Come on, kausapin natin ang ating Diyos. Panginoon, dakila ka sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na inabot niyo po kami ang aming pangangailangan espiritual. Panginoon, salamat po sa aming mga kapatid, kay Sister Salvi, kay Sister Juan, Panginoon, nakasama po namin yan. Maging kay Alexandra, o Diyos, at sa bawat isa na nandito ng mga anak. Lord, bless them, Panginoon, as they follow you, as they, Lord, keep your commandments, Panginoon. Bless them, O God. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang simbahan.
Ganyan pong umagang ito, ginawa niyo pong lahat ng pangangaral. Ito po sila, Panginoon, lumuluhod, nakipag-usap po sa inyo. Nananalangin. Panginoon, hindi ko po alam ang kanilang sinasambi o sinasabi sa kanilang mga panalangin. But I do believe, Lord, na ang kanilang mga panalangin ay karapat-dapat naman po silang tumanggap sa panalangin na yan. Lord, bless their prayer, O God. Their needs, Panginoon. Ikaw po ang magpuno at ikaw po, Panginoon, ang siya mag-supply. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng tugon lahat ng kanilang mga panalangin. As you promise us, Lord, and your promise never fail. Panginoon, maraming salamat. Purihin ka, Panginoon, sa aming buhay. Sa aming kalagitnaan. Sa pagpapatuloy po namin tayo. Lord, maraming salamat po sa lahat. Ang lahat po ay aking binabalik ang kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, sa purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. So, masaya po ba tayo? Any announcement, Brother Ronan? May announcement ba? Okay, announcement. Tapos magpapray na tayo. Tapos kakain na tayo. Okay, sige na. 2 minutes na announcement po. May announcement. Amen. Salamat po sa bawat isa. Marami po talaga ang wala ngayon because of mga